Naglalakad ka sa iyong perpekto at maayos na hardin isang umaga. Humihinga ng sariwang hangin, sabik sa anihin, at bigla nakita mo ito, ang iyong makatas na repolyo, parang Swiss cheese, ang mga dahon ng hosta, ginupit na parang pinaglaruan ng isang baliw na designer. At sa lupa, makintab, madulas na mga bakas. Pamilyar ba yung tanawin? Oo, sila nga. Ang tahimik panggabing maninira, ang mga slag. Pakiramdam mo wala nang pag-asa labanan sila. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na karamihan sa mga hardinero ay gumagawa ng pare-parehong pagkakamali, na nagiging resort ang kanilang hardin para sa mga pesteng ito? Sa video na ito, hindi lang tayo maglilista ng mga ordinaryong tips mula sa internet. Ibibigay natin ang kumpletong estratehiya sa pakikipaglaban sa mga slag at ipapakita ang isang paraan na magpapalayo sa kanila sa iyong hardin. At ang pinakamahalaga, gagawin natin ito ng ligtas para sa iyong ani at mga alagang hayop. Handa ka na bang bawiin ang iyong hardin? Kung gayon, panoorin hanggang matapos. Bago tayo sumabak sa laban, alamin muna natin kung sino ang ating kalaban. Ang mga slug ay mga gastropod mollusk, malapit na kamag-anak ng mga suso, pero walang kabibe. Ang kanilang katawan ay 80% tubig, kaya't gustong-gusto nila ang halumigmig at ayaw na ayaw nila ang sikat ng araw. Kaya naman, nagsisimula ang kanilang pag-atake pagdating ng takipsilim o kapag umuulan. Sa araw, nagtatago sila sa mga tagong lugar na mamasa-masa, sa ilalim ng mga tabla, bato, o sa makapal na damuhan. Marami ang nag-iisip na ang slug ay isang inosente at mabagal na nilalang. Ngunit ito ay isang mapanganib na pagkakamali. Isang slug lang, sa isang gabi, kayang kumain ng pagkain na katumbas ng kalahati ng sarili nitong timbang. At dumarami sila ng napakabilis, naglalatag ng daan-daang itlog bawat panahon. Kaya kung makakita ka ng isa o dalawa, makasigurado ka na may nakatagong buong hukbo sa malapit, handang sirain ang iyong mga pinaghirapan. Ang pag-unawa sa kanilang biyolohiya, ito ang una at pinakamahalagang hakbang tungo sa tagumpay sa mahaba at madulas na digmaang ito. Kaya, simulan natin sa pangunahing tanong. Bakit nga ba naging paraiso sa lupa ang inyong hardin para sa mga slag? Simple lang ang sagot. Malamang, hindi ninyo namamalayan na kayo pala ang lumikha ng perpektong tirahan para sa kanila. Ang mga slag ay naghahanap ng tatlong bagay: halumigmig, taguan, at pagkain. Kung ang inyong bakuran ay malilim o kung may mga tumpok ng damo, lumang dahon, or tabla, aba, parang five-star hotel na yan para sa kanila. Ang mga siksik na halamanan kung saan hindi agad natutuyo ang lupa, yan ang paborito nilang buffet restaurant. Talagang gustong-gusto nila ang malamig, basa, at madilim na mga lugar. Kaya, ang unang hakbang para mapuksa sila ay isang malawakang paglilinis. Una, huwag masyadong siksikin ang inyong mga pananim para magkaroon ng sapat na sirkulasyon ng hangin at masikatan ng araw. Pangalawa, alisin sa bakuran ang lahat ng basura, tabla, bato, at damo na maaaring pagtaguan nila sa araw. Sa madaling salita, ang inyong misyon ay alisin ang kanilang tahanan at gawing hindi komportable at lantad ang kanilang pamamalagi sa inyong bakuran. Ito ang pundasyon. Kung wala ito, ang lahat ng iba pang pamamaraan ay magiging panandalian lamang. Ngayon, pag-usapan natin ang isang malaking pagkakamali na nagagawa maging ng mga batikang hardinero. Tayo mismo ang nagpapakain sa kanila nang hindi man lang natin namamalayan. Ang tinutukoy ko ay ang maling paraan ng pagdidilig. Karamihan sa atin ay didilig ng halamanan tuwing gabi, paglubog ng araw. Lohikal yan, di ba? Iniisip natin na hindi mabilis sumisingaw ang tubig,
kaya mas nakukuha ng mga halaman ng sapat na tubig. Pero para sa mga slug, ito ay parang imbitasyon sa isang malaking kainan sa gabi. Gumagawa ka ng perpektong mamasamasang kapaligiran kung saan sila ay komportabling gumagapang mula sa isang halaman patungo sa isa pa sa buong magdamag. Ano nga ba ang dapat gawin? Kailangan nating baguhin ang nakasanayan. Simulan ang pagdidilig ng halaman tuwing umaga at sa umaga lang. Sa buong araw, matutuyo ang ibabaw na bahagi ng lupa. Pagdating ng gabi, kapag lumabas ang mga slug para manghuli, mahihirapan silang gumapang sa tuyong ibabaw. Ang simpleng diskarteng ito, ang pagdidilig direkta sa ugat at tuwing umaga lang, ay makakapagpababa na sa bilang ng mga peste sa iyong hardin ng ilang ulit. Hindi nito tuluyang uubusin ng mga slug, pero malaki ang magiging epekto nito sa kanilang pamumuhay at hindi na magiging kaakit-akit ang iyong hardin para sa kanila. Ang susunod na hakbang sa depensa ay ang paggawa ng mga pisikal na harang. Ang mga suso ay may napakalambot at sensitibong katawan. Likas sa kanila ang umiwas sa anumang bagay na makasasakit o makapagpapatuyo sa kanila. At ito ang maaari nating gamitin sa ating kalamangan. Ang solusyon ay ang tamang pagmamulch. Ngunit hindi lahat ng klase ng mulch ay angkop. Halimbawa, ang sariwang damo o dayami ay magsisilbing komportable at basa-basang taguan para sa kanila. Ang kailangan natin ay ang kabaligtaran. Ang perpektong harang ay ang mga materyales na matutulis o magagaspang ang tekstura. Magkalat sa paligid ng mahahalagang halaman o sa gilid ng inyong kamang taniman ng matutulis na buhangin, maliliit na graba, abo ng kahoy, dinurog na balat ng itlog o durog na kabibe. Para sa isang suso, ang gumapang sa mga harang na ito ay parang paglalakad ng walang sapin sa paa sa basag na salamin para sa atin. Hindi lang nila pipiliting gawin yon. Mahalagang tandaan, ang mga harang na ito ay kailangang regular na palitan o dagdagan, lalo na pagkatapos umulan dahil maaaring tangayin o patagin ng tubig ang mga ito. Medyo matrabaho ito, ngunit napakabisa para sa partikular na proteksyon ng mga pinakamahihinang pananim. Pagtuunan natin ng pansin ang pinakasikat na pantaboy or home remedy, ang balat ng itlog. Maraming nagtatalo tungkol dito. May mga hardinero na nanunumpa na isa itong himala or panlaban sa lahat, habang ang iba naman ay nagsasabing kalokohan lang ito. Kaya, nasaan ang totoo? At ang totoo, gaya ng dati, ay nasa mga detalye. Kung basta mo lang dudurugin ng malalaki ang balat ng itlog at ikakalat, wala itong epekto. Madali lang aakyatan ng slug ang mga ganyang mapurol na gilid. Ang sikreto ay nasa tamang paghahanda. Kailangan munang patuyuin ang mga balat ng itlog. Mas mainam kung sa oven para maging malutong at madaling durugin. Pagkatapos, durugin ito ng pino at matalas, parang pulbos na may matatalim na gilid. Ito ang maliliit at matatalim na piraso na siyang nakakasugat sa malambot na katawan ng mga slug, kaya napipilitan silang umurong. Kaya, oo, epektibo ang balat ng itlog, pero kung tama lang ang pagkakadurog. At huwag kalimutan, isa rin itong mahusay na pinagmumula ng calcium para sa lupa. Kaya, doble ang benepisyo mo, proteksyon at pataba. Ang mahalaga ay huwag maging tamad at ihanda ito ng maayos. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pang-umaga ninyong kape ay makakapagligtas ng inyong mga pananim? Oo, ayaw na ayaw ng mga slug sa caffeine. Dahil para sa kanila, isa itong matapang na neurotoxin. Kaya naman, ang latak ng kape ay isang mabisang panakot. Pagkatapos ninyong uminom ng kape, huwag itapon ng latak. Patuyuin ito at ikalat sa paligid ng mga halaman na gusto ninyong protektahan. Ang amoy ng kape ay magtataboy sa mga slug.
at ang magaspang nitong tekstura ay gagawa ng karagdagang pisikal na harang. Higit pa rito, ang latak ng kape ay isang mahusay na organikong pataba, mayaman sa nitrogen, potassium at magnesium. Ito ay bahagyang nagpapaasim sa lupa na siguradong magugustuhan ng mga hydrangea, rosas at mga konipero. Kung hindi naman kayo umiinom ng kape, maaari kayong gumawa ng coffee spray. Magtimpla ng matapang na purong kape, palamigin, haluan ng tubig ng 1 to 1 at ispray sa mga dahon ng halaman. Ito ay lilikha ng isang hindi nakikitang panangga or protective film na mas gugustuhin ng mga slug na iwasan. Simple lang, eco-friendly at may dalawang pakinabang. Ngayon, tumako tayo sa isang klasikong pamamaraan na malamang ay narinig na ng bawat hardinero. Ito ang beer trap or patibong na may beer. At totoo nga, napakabisa nito. Talagang kahanga-hanga. Ang mga suso ay labis na nagkakagusto sa amoy ng pagbuburo at malt. Hindi nila ito matatanggihan. Talagang nakakaakit para sa kanila. Pero, mayroon din itong mga diskarte para mas maging epektibo ang patibong. Kumuha ng anumang maliit na lalagyan, tulad ng baso ng yogurt o pinutol na plastik na bote. Ibaon ito sa lupa na ang bibig ay kapantay ng lupa o bahagyang nakataas ng mga 1 sentimetro. Ito ay para hindi aksidenteng mahulog sa patibong ang mga kapaki-pakinabang na insekto tulad ng mga ground beetle na bumibiktima din ng mga suso. Maglagay ng kaunting beer sa lalagyan, mga sangkatlo ng lalagyan. Sa isang gabi, maaaring makahuli ang ganitong patibong ng 10-10 peste. Dudumog sila sa amoy, mahuhulog sa loob at malulunod. Ang pinakamainam na oras para maglagay ng ganitong patibong ay sa gabi sa mga lugar kung saan maraming nagkukumpul-kumpulang suso. Sa umaga, kailangan lang kolektahin ang ani at palitan ang pain. Ayaw mo bang ibahagi ang iyong paboritong beer sa mga peste? O baka naman wala kang makita agad? Hindi yan problema. Mayroong mga alternatibong pain na kasing epektibo at madali mo lang itong magagawa sa bahay. Ang mga slug ay naaakit sa amoy ng kahit anong nagbuburo o nagpa-ferment. Kaya naman, pwede kang gumamit ng kefir, pinag-asim na gatas, pulot na hinaluan ng tubig, or kahit lumang jam na may halong libadura. Napakabisa rin ang ordinaryong compote mula sa pinatuyong prutas na medyo tumagal na at nagsimula ng umasim o magburo. Simple lang ang recipe. Sa 1 litro ng tubig, maglagay ng 2 kutsara ng kahit anong lumang jam o asukal at 1 kutsarita ng tuyong lebadura. Hayaan itong magpahinga sa isang mainit na lugar sa loob ng ilang oras para magsimula ang proseso ng pagbuburo. Hindi man ito ang pinakakaaya-ayang amoy para sa iyo, pero para sa mga slug, ito ay parang isang magnet. Ibuhos ang likidong ito sa parehong uri ng patibong na nakabaon sa lupa. Ang bisa nito ay kasing ganda ng beer, pero ang gastos, halos wala. Ito ay isang mahusay na paraan para magamit ang mga tira-tira at protektahan ang iyong hardin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang high-tech na solusyon laban sa mga suso. Ito ang copper tape. Maaaring kakaiba pakinggan, pero talagang gumagana ito at nakabatay sa siyensiya. Kapag dumikit ang suso sa copper, lumilikha ito ng mahinang kuryente. Hindi ito nakakasama sa tao o alagang hayop, pero labis itong hindi kaaya-aya para sa mga suso. Pakiramdam nila ay parang nakuryente sila ng mahina at agad silang umaatras. Mabibili ang copper tape sa mga tindahan ng halaman at kadalasan, self-adhesive ito. Idinidikit ito sa palibot ng mga paso, lalagyan, or raised beds. Ito ay lumilikha ng harang na hindi malalampasan ng mga suso. Totoo, hindi ito ang pinakamura at hindi rin ito angkop para sa malalaking lugar. Ngunit,
para sa pagprotekta ng mga piling halaman sa paso tulad ng hosta o lettuce sa container, perpekto itong solusyon. Ang copper barrier ay matibay, hindi tinatabla ng ulan at magagamit ng ilang season na mapagkakatiwalaang magpoprotekta sa iyong mga halaman mula sa mga peste. Madalas nating makikita sa internet ang payo na budburan ng asin ang mga kuhol o ang lupa sa paligid ng halaman. Sa unang tingin, mukhang lohikal nga. Hinihigop ng asin ang tubig mula sa kanila at namamatay sila. At totoo naman yan. Pero mariin ko kayong pinapayuhan na huwag ninyo itong gagamitin. Isa itong tunay na kabuktutan sa inyong sariling lupa. Ang asin o sodium chloride ay lubhang nakakasira sa lupa. Naipon ito, sinisira ang istruktura ng lupa. Ginagawa itong hindi na angkop para sa pagtubo ng karamihan ng halaman at pinapatay ang mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo. Maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa inyong hardin na aabuti ng maraming taon bago maibalik sa dati. Maaalis nyo nga ang ilang pirasong kuhol, pero kapalit nito ay maaaring masira ninyo ang isang buong plot o kamang taniman. Marami pang ibang paraan na mas makatao at higit sa lahat, ligtas para sa ekosistema ng inyong hardin. Kaya't mangyaring kalimutan na ninyo ang asin bilang solusyon sa peste ngayon at magpakailanman. Tiyak na magpapasalamat sa inyo ang inyong hardin. Balikan natin ang usapang ligtas at natural na pantaboy ng peste. Isa sa pinakamabisa rito ay ang bawang. Ang matapang na amoy nito ay kinasusuklaman ng mga kuhol at suso. Mula rito, makakagawa tayo ng napakabisang panaboy na spray. Napakasimple lang ng resipe. Kumuha ng isang malaking ulo ng bawang, durugin ito kasama ang balat gamit ang blender o pamiga ng bawang. Ibuhos ang 1 litro ng maligamgam na tubig sa dinurog na bawang at hayaang nakababad ng 1 araw. Pagkatapos, salain ang pinagbabaran gamit ang gasa upang hindi barahan ng sprayer at magdagdag ng 1 kutsarang likidong sabon. Ang sabon ay nagsisilbing panlagkit upang mas matagal na manatili ang solusyon sa mga dahon. Gamitin ang nabuong spray at saganang i-spray sa mga halaman na pinipeste ng mga kuhol at suso. Mas mainam itong gawin sa gabi kapag tuyo ang panahon. Ang amoy ng bawang ay gagawa ng parang di nakikitang kalasag at ang mga kuhol at suso ay hindi nalalapit sa mga dahon na nasprayan. Kailangan itong ulitin minsan sa 1 linggo o pagkatapos ng bawat malakas na ulan. Isa pang pampalasa na magiging malakas mong kakampi sa labang ito ay ang mustard powder. Ang anghang ng lasa at matapang na amoy nito ay matinding pang-istorbo sa mga slug. May 2 paraan para gamitin ang mustard. Ang una ay sa tuyong anyo, iwiwisik mo lang ang manipis na linya ng pulbos sa paligid ng mga halaman o sa mga gilid ng iyong taniman. Makakagawa ito ng isang harang, katulad ng abo o buhangin, pero may dagdag na epekto upang itaboy sila. Ang pangalawa at mas epektibo ay ang paggamit nito bilang solusyon sa pagdidilig. Maghalo ng 150 gramo ng mustard powder sa 10 litro ng tubig at hayaang magbabad ng ilang oras. Pagkatapos, idilig ang solusyon na ito sa lupa sa paligid ng mga halaman. Ang mustard ay sisipsipin ng lupa at gagawin itong hindi kaaya-aya para sa mga slug. Hindi lang sila makakapanatili sa ganoong maanghang na kapaligiran. Ang pamamaraang ito ay lalo na mabisa sa pagprotekta ng mga root crop at repolyo. Bukod pa rito, nakakatulong din ang mustard sa paglaban sa ilang iba pang peste at sakit. Ito ay isang simple, mura at napakabisang solusyon. Ang pinakanatural at epektibong paraan para labanan ang anumang peste ay hindi ang pagpuksa sa kanila, kundi ang isama sila sa natural na daloy ng pagkain sa inyong hardin.
Ibig sabihin, akitin sa inyong hardin ang mga hayop na masarap kumain ng mga suso para sa inyo. Sino-sino nga ba ang mga kaalyado nating ito sa kalikasan? Una sa lahat, ang mga hedgehog. Isang hedgehog, sa loob lang ng isang gabi, ay kayang kumain ng ilang dosenang suso. Upang akitin ng mga hedgehog, mag-iwan ng tumpok ng mga sanga at dahon sa isang tahimik na sulok ng hardin, maaari silang gumawa ng sarili nilang tirahan doon. Kumakain din ng mga suso ang mga palaka at baki. Kung may pagkakataon kayong gumawa ng isang maliit na artipisyal na lawa sa inyong bakuran, ito ang magiging pinakamainam na paanyaya para sa kanila. Huwag din nating kalimutan ang mga ibon. Ang mga ibon tulad ng starlings, thrushes, at magpies ay mahilig kumain ng mga suso at iba pang mollusk bilang bahagi ng kanilang diet. Maglagay ng mga bahay ibon at kainan ng ibon sa inyong bakuran upang akitin ang mga tumutulong na ibon. Sa paggawa ng kaaya-ayang kapaligiran para sa mga natural na kaaway ng mga suso, sinisimulan ninyo ang natural na mekanismo ng pagkontrol sa kanilang dami. Ito ay isang pangmatagalang estratehiya na magpapalusog at magpapabalanse sa ekosistema ng inyong hardin. Huwag kalimutan ng pinakahalata, kahit na pinakamahirap na paraan, ang manual na pagpulot. Oo, hindi ito kaaya-aya, pero napaka-epektibo para mabilis na mabawasan ang kanilang populasyon. Ang pinakamainam na oras para sa pangangaso ay sa gabi, 1 o 2 oras pagkatapos ng paglubog ng araw, o sa madaling araw bago sumikat ang araw. Mas magiging matagumpay ang pangangaso pagkatapos ng ulan. Magdala ng flashlight at isang timba na may matapang na solusyon ng asin o kaya ay tubig na may sabon. Maingat na suriin ang mga dahon ng halaman, lalo na ang ilalim, at pati na rin ang lupa sa paligid nila. Magugulat ka sa dami ng peste na makokolekta mo sa isang beses lang na paghahanap. Para mas mapadali ang iyong trabaho, maaari kang maglagay ng mga patibong taguan sa paligid ng iyong hardin, mga piraso ng yero, tabla, malalaking dahon ng burdock o repolyo. Sa araw, ang mga slug ay magtitipon sa ilalim nito, umiiwas sa init ng araw. Sa gabi, ang kailangan mo na lang gawin ay alisin ang mga taguan at kolektahin ang lahat ng pasahero. Ang regular na manual na pagpulot ay garantiya na ang pinakamatatakaw na peste ay matatanggal bago pa sila makapagdulot ng malaking pinsala. Nabanggit na natin noon ang paggamit ng mga taguan para mas madaling mangolekta. Pero mas mapapalawak pa ang ideyang ito at magagamit bilang isang epektibong paraan ng paghuli ng mga pesteng uhod gamit ang mga patibong na nagsisilbing silungan nila. Alam nating likas sa mga uhod na maghanap ng madilim at basang lugar tuwing araw. Kaya bigyan natin sila ng ganoong lugar pero ayon sa ating kagustuhan. Tuwing gabi, maglatag sa mga halamanan ng lumang tabla, piraso ng plywood, tarpaulin o kahit basang-basahan. Sa ilalim nito, pwede rin kayong maglagay ng kaunting bagay na makakaakit sa kanila tulad ng ilang dahon ng repolyo. Matapos nilang manginain sa inyong mga halaman sa magdamag, pagdating ng umaga, hahanap ang mga uhod ng silungan mula sa init ng araw at malugod na magtatago sa ilalim ng inyong mga patibong. Ang kailangan nyo lang gawin sa umaga ay libutin ang hardin, baligtarin ang mga tablahan o anuman ang ginamit ninyong patibong at sirain ang lahat ng uhod na nagtago doon. Sa pamamagitan ng paraang ito, makakakolekta kayo ng maraming peste nang hindi gaanong nahihirapan at hindi na kailangan pang gumala sa hardin na may dalang flashlight. Ito ay isang simple ngunit napaka-epektibong taktika na nakabase sa kaalaman natin sa ugali ng ating kalaban. Ang importante ay gawin ito ng regular at tiyak na mapapansin ninyo
ang mabilis na pagbaba ng bilang ng mga uhod sa inyong hardin, may isa pang mabisang panlaban na dapat nating malaman, ang diatomaceous earth or kilala rin bilang kiselgur. Ito ay isang pinong pulbos na gawa sa mga pinatigas na labi ng maliliit na algae. Kapag tiningnan sa ilalim ng microscope, ang mga butil nito ay parang maliliit na piraso ng basag na salamin na may napakatalim na gilid. Para sa tao at hayop, ang pulbos na ito ay ganap na ligtas at hindi nakakapinsala. Ngunit para sa mga insekto at malalambot na suso o slug, isa itong nakamamatay na balakid. Kapag dumikit ang isang slug sa diatomaceous earth, magkakaroon ito ng maraming microscopic na hiwa. Dahil dito, mabilis na mawawala ng moisture ang katawan nito na magiging sanhi ng pagkamatay nito. Ang diatomaceous earth ay ipinapakalat ng manipis sa paligid ng mga halaman na nangangailangan ng proteksyon. Mahalagang tandaan na kapag nabasa, nawawala ang bisa ng diatomaceous earth. Kaya, dapat itong ilagay sa tuyong panahon at ulitin ang paglagay pagkatapos ng bawat ulan. Kapag ginagamit ang pulbos, mas mainam na gumamit ng maskara para hindi malanghap ang pinong alikabok. Ito ay isang napaka-epektibo at ligtas sa kalikasan na solusyon na lumalaban sa iba't ibang uri ng peste, hindi lang mga suso at slug. Minsan, sa mga pagkakataong labis na ang dami ng peste at hindi na sapat ang mga natural na paraan, kusang napapahawak tayo sa mabigat na armas, ang mga kemikal na pestisidyo. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang metaldehyde. Ito ay karaniwang makikita bilang asul na butil o granula. Oo, napaka-epektibo nito at mabilis na pumapatay ng mga slug at suso. Ngunit nais kong bigyan kayo ng babala. Ang metaldehyde ay lason. Hindi lang ito nakakalason sa mga slug at suso, kundi pati na rin sa ating mga alagang hayop tulad ng aso at pusa, mga ibon, at maging sa mga hayop na nakakatulong sa hardin. Kung pipiliin nyo pa rin gamitin ito, gawin ito ng may lubos na pag-iingat. Ilagay lamang ito sa piling lugar, gaya ng ilalim ng mga takip o proteksyon upang hindi ito maabot ng inyong mga alaga. At huwag itong ikalat malapit sa mga tanim na kinakain. Payo ko, gamitin lang ito bilang huling opsyon kapag nasubukan na ang lahat ng iba pang paraan at wala nang naging epekto. Laging tandaan ang mga posibleng masamang epekto nito at ang pinsalang maidudulot nito sa kalikasan. Laging unahin ang kaligtasan, mabuti na lang at patuloy ang pag-unlad ng industriya ng kemikal, kaya naman sa kasalukuyan, marami ng mas ligtas na alternatibo sa metaldehyde. Bigyang pansin ang mga produkto na nakabatay sa iron phosphate. Ginagawa rin ito sa anyong butil, granules, na nakakaakit sa mga kuhol at suso. Kinakain ito ng mga kuhol at suso, nawawalan sila ng gana kumain, pagkatapos ay pumupunta sa kanilang taguan at doon namamatay. Ang pangunahing benepisyo ng mga produktong ito ay ang iron phosphate ay halos walang masamang epekto sa tao, alagang hayop, ibon at maging sa mga bulate. Sa paglipas ng panahon, nagiging iron at phosphate ito sa lupa. Mga elemento na kapakipakinabang pa nga para sa mga halaman. Dahil dito, mainam itong pagpipilian para sa mga naghahanap ng epektibo at kasabay nito'y ligtas sa kalikasan na solusyon. Medyo mas mahal ang mga produktong ito, pero ang kapayapaan ng isip na ligtas, ang kalusugan ng inyong pamilya at mga alaga, pati na rin ang kalikasan ng inyong hardin ay sulit na sulit ang bawat sentimo. Laging basahin ang sangkap sa pakete at bigyang prioridad ang mga modern at ligtas na solusyon. Ngayon, ibabahagi ko ang isang kakaiba ngunit napaka-epektibong tip na maaaring hindi pa alam ng karamihan sa mga hardinero. Ito ay ang paggamit ng balahibo ng tupa. Oo,
ang ordinaryo at hindi pa nahuhugasang balahibo ng tupa. Ano nga ba ang sikreto nito? Una, ang mga hibla ng balahibo ay lumilikha ng isang matulis at mahirap malampasang harang para sa mga suso. Ikalawa, ang balahibo ay napakahusay sumipsip ng tubig na nagpapatuyo sa ibabaw at ginagawa itong hindi komportable para sa mga suso at kuhol na gumalaw. Ikatlo, ang hindi nahugasang balahibo ay naglalaman ng lanolin, isang natural na taba o wax mula sa hayop, na ang amoy at lasa ay hindi nagugustuhan ng mga suso at kuhol. Maaari mong balutin ang mga tangkay ng halaman ng balahibo para maging parang kwelyo o ikalat ito sa lupa sa paligid ng iyong mga taniman. Ito ay isang matibay, natural, at ganap na ligtas na harang. Sa paglipas ng panahon, ang balahibo ay unti-unting mabubulok na magpapayaman sa lupa ng nitrogen at iba pang mahahalagang sustansya. Maaari mong makita ang ganitong uri ng balahibo sa mga magsasaka o sa mga tindahan ng panahi at handicrafts. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang mga tradisyonal at nakalimutang paraan ay maaaring maging nakakagulat na epektibo at kapaki-pakinabang sa modernong paghahardin. Narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Mahalagang maunawaan, walang iisang magic pill o agarang solusyon para tuluyang mawala ang mga suso. Ang tagumpay ay nasa paggamit ng pinagsama-samang pamamaraan. Hindi sapat na umasa lang sa beer traps o sa durog na balat ng itlog. Ang pinaka-epektibong estratehiya ay ang pagbuo ng isang multi-layered na sistema ng proteksyon na patuloy na gagana sa buong panahon ng pagtatanim. Magsimula sa mga batayan. Linisin at ayusin ang inyong hardin at baguhin ang paraan ng pagdidilig. Pagkatapos, gumawa ng pisikal na harang sa paligid ng inyong pinakamahalagang tanim. Maaaring gamitin ng mulch, diatomaceous earth, or copper tape. Kasabay nito, maglagay ng mga patibong para mabawasan ang bilang ng mga peste na naroroon na. Gumamit din ng panaboy na spray na gawa sa bawang o kape. At syempre, isipin ang pangmatagalang solusyon. Akitin ang mga natural na kaaway ng suso sa inyong hardin. Sa pagkakaisa ng mga pamamaraang ito, makakagawa kayo ng napakahirap na kalagayan para sa mga peste. Sa sobrang hindi kaaya-ayang kondisyon, mas gugustuhin na lang nilang lumipat sa bakuran ng inyong kapitbahay. Ang susi sa tagumpay ay ang pagiging regular at sistematiko. Sa ganitong paraan lamang kayo magtatagumpay ng tuluyan sa labang ito. Kaya, buo din natin ang lahat. Ang paglaban sa mga kuhol ay hindi isang sprint kundi isang marathon. At ang nagwawagi rito ay hindi yung gumagamit ng pinakamalakas na kemikal kundi yung nag-iisip ng estratehiko. Nalaman nating ang susi sa tagumpay ay ang pag-unawa sa kalaban at ang paglikha ng mga kondisyong hindi niya matagalan. Ang pinakamahalagang aral na dapat ninyong makuha ngayon ay ito. Walang isang magic bullet o solusyon na gagana agad sa lahat. Ang lakas ninyo ay nasa kombinasyon ng iba't ibang pamamaraan. Ang pagdidilig sa umaga, tamang paggamit ng mulch, paglalagay ng patibong, paggamit ng panaboy, at pag-akit ng mga kakampi. Lahat yan ay bahagi ng iisang estratehiya. Huwag ng puro reaksyon lang sa mga dahong kinain na. Simulan ng kumilos ng maaga, lumikha ng hardin kung saan hindi na komportable ang mga kuhol na manirahan. Ngayon, may kumpleto na kayong kaalaman para protektahan ang inyong ani at maibalik ang ligaya sa paghahardin. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa dulo ng video na ito. Kung nagustuhan ninyo at naging kapaki-pakinabang ito, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga kapaki-pakinabang na tip. At ang pangunahing tanong namin sa inyo, ano ang inyong pinaka-epektibo o pinaka-hindi pangkaraniwang paraan
ng paglaban sa mga kuhol. Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section. Sama-sama nating buuin ang pinakamahusay na encyclopedia ng mga garden hacks o sikreto sa paghahardin.